Amen. Kasi nga, ang ibig sabihin ng talatang iyon ay isang paalala sa atin na ang mga bagay na naganap na noon ay muling magaganap sa ating panahon ngayon. Ipinapakita rito na ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Amen ba? Amen. Amen. Kung paano siya ay kumilos noon sa buhay ng kanyang mga anak, ganoon din siya kikilos ngayon sa atin, sa kanyang mga anak. Amen? Amen. Kaya, mga kapatid, tayo po ay magpupuri sa Panginoon ngayon. Habang tayo ay may panahon pa, may lakas pa. Amen ba? Amen. Sabi nga po sa, kung tayo po ay natatakot, sabi po sa Psalm 27 verse 1, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid?" Amen. Amen. Kaya wala tayong dapat nagkatakot dahil ang Diyos ang ating salvation. Hallelujah. Amen. Sa tayo na po ay magkawin na tinatawag ko na po ating song leader ni Sister Hannah. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. So, malapit na ang Christmas, pero maraming nangyayari sa ating mundo. Which is, una yung bagyo, pangalawa yung baha, tapos yung mga matataas na posisyon, ngayon naman yung lindol. Pero tunay ang Diyos, mga kapatid, tunay ang ating Panginoon. So, hindi natin kailangan magpanik. Sabi nga ng ibang tao, it's a coincidence. Pero, it's a message of God. It is a wake-up call. Kasi, di ba sa ibang lugar is, ang daming namamatay, ang daming nagpapanik, andun yung aftershock. Pero, ang Diyos ay kikilos. Kikilos ang Diyos sa araw na to. Kasi, sabi niya nga sa John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Kaya ngayon, mga kapatid, ibigay natin ang nararapat sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus.
truth and hope. He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, above the lights across this land. That all men can see the truth and hope. He is the way to heaven. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, above the lights across this land. That all men can see the truth and hope. He is the way to heaven. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little, breaking down every third powerful weapon. Strongholds come tumbling down, 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 down. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. We worship you, God. Hallelujah, Lord God. Worship you, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Tatak ka, Panginoon, sa habang buhay, Panginoon. Sa kabila ng mga lindol, Panginoon, natatakot kami, Panginoon, pero magtitiwala kami sa iyo, Lord God, kasi wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, Lord God. Hallelujah. Sa hintutin ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na taas, Lord God. Katulad ng pagsinag ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay galaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapakan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, mabulabog sa ugat ng aking langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y laging aming ligtas. Buong mundo'y aking pupurihin.
mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipainig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah.
Lord, dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon, sa bawat buhay namin, Lord. Lord, alam po namin na malapit ka nang dumating, Panginoon. Lord, kaya pinag-prepare mo po kami, Panginoon, sa mga nangyayari, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kapagihan mo, Panginoon. Tinataas po namin ang dakila mong pangalan, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Isa nga pong malakas na palagpas sa Panginoon. Maraming salamat sa worship team. At thank you din sa presensya ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Ngayon mga kapatid, dadako na po tayo sa parte na kung saan isang mahalagang parte din ng ating pananambahan. Ngayon ay ang pagbibigay ng ating offering sa Panginoon. Kaya tawagan ko na po si John. Praise God. Hello po. Kamusta po? Blessed po ba tayo? Amen. So, nag-grab ko din itong opportunity na to dahil binigyan ako ni Lord ulit ng panibagong taon. So, birthday ko po noong October 10 po. So, itong isi-share ko po mga kapatid. Tumbang-tugma po preaching ni Pastor last Sunday. So, mahaba po ito, mahaba-haba. So, huwag niyo po akong tutulunan. 2 years ago, mga kapatid, I prayed to God. Sabi ko, Lord, hindi mo ba naibigay sa akin yung dream job ko na maging FA. Pero masaya ako dahil naging FA yung asawa ko. Masaya na ako. Lord, binigyan mo ako ng talent sa art. Ano gusto mong gawin ko? So, this year, nag-pray ulit ako kay Lord. Lord, anong next step mo sa buhay ko? Ipo-full-time ko na ba yung work ko ngayon? O maghahanap ako ng panibagong work? O mag-business ako? So, habang nag-aantay ako ng sagot ni Lord, nag-apply ako online, yung mga work from home. So, tinry ko din yung kay Ate Jen, pero hindi rin ni Lord. And, nagtingin ako ng mga VA. Malaking sahod yun, mga kapatid. Pero, Lord, hindi ako magaling sa English. Kung luluobin mo, tulungan mo ko. Pero nakita ko yung schedule. Someday, may pasok. Ay, very wrong. So, wala na yun. Tapos sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ko ng business, gusto ko sana yung mahihikayan ko yung salita through that product. So, yun na. Dumating yung araw na naman. So, after a month na naman, nag-pray na naman ako about to. Lord, ganito na lang ba palagi? Hindi ako nagre-reklamo. Magluluto, maglilinis, maglalaba, magtutubi. Alam mo yun, paulit-ulit na lang, Lord. Wala na po bang iba? Sabi ko. O diba, ang hirap maging nanay, pero parang may hinahanap yung puso ko gusto kong gawin. So after that, nung nagko-cover na ako ng books ni
July yun na. Nagko-cover na ako. Nag-print ako ng mga Bible verses. Kasi ganun yung ginagawa ko nung nag-aaral pala ako, yung mga books ko, may mga Bible verses yan. So, sabi ko sa isip ko, Lord, paano kaya yung mga ginagawa nilang stickers? Ganun. Tapos pagka-open ko ng FB, hala, may sagot agad si Lord. Ito yung dati ko nang gustong gawin pero hindi ko nagawa. So, tinry ko yun. Then, nung gabi yun, nag-pray ulit ako, Lord, kung bibigyan mo ko ng business, ituro mo sa akin kung anong business. Sabi ko. Then, nung nabasa ko ulit yun, kung naghahanap ka ng sign, ito na yun. Wala, may sagot ulit si Lord. Lord, ito na ba talaga yun? So, kinonfirm ko talaga yung kay Lord. So, after that, nag-register ako, ganyan. Tapos, Lord, paano ko mag-i-start kung wala akong materials? Sabi ko, ganyan. Then, tinanong ko rin si Mr. ko kung ano yung pinag-aralan nila, yung seminar sa entrepreneurship. Tinanong ko siya. Then, tinanong niya rin ako kung ano yung gustong-gusto mong business. Ano yung gustong-gusto mong gawin? Sabi ko sa akin. Sabi ko, paggawa ng mga notebooks, basta tungkol sa art, sabi ko, ganyan. Then, pero paano ko magsisimula kung wala akong gamit? Sabi ko. Then sabi niya, hindi gamitin mo muna yung mga pera ng mga bata. Sabi niya. Ginayin namin sila Ate Joy kasi yung mga pera ng mga bata na binibigay sa kanila ng mga ninong-ninangs, tinatago nila. So, tinry ko din yung kay Jordan Jaiden. Ay, grabe, effective. Hindi namin nagagawa. So, ginamit ko yun. Habang kinukuha ko yung pera nila, Lord, kukunin ko muna itong pera ng mga bata. Tulungan mo ko, Lord, na mabayaran to ng doble pa. Sabi ko. So, bumili na ako ng ibang gamit. Noong una, mano-mano pa lang. Tapos, meron yung cutter. Sabi ko, Lord, pasmalo ako. Siyempre, sugat na ako nung una. Then, biglang may blessing. Dumating si Miss. Nayo, pagbili mo ng ring cutter. Ay, wow, grabe si Lord. Nag-start na ako. Nag-start na ako ng notepads. Wala pa sa notebook, di ko pa nagagawa. Then sabi ni Mr. Nay, gawa ka ng notebook. Pag-gift namin kay Pastora Fe kasi birthday niya. So, gumawa ako. Lagyan mo ng picture tapos Bible verse, sabi niya. Hindi, wala pa sa isip ko yung mga picture, mga Bible verse. So, ginawa ko. Sabi niya, Nay, mag-invest ka. Bigyan mo sila ganito, ganyan. Then, alam niyo na nag-devotion ako, mga kapatid. Biglang nangusap si Lord sa akin. Ano yung sabi niya? Bigyan mo lahat ng mga nagpapagamit sa akin. So, ano sasabihin ko? Okay po, Lord. Alam mo yung sasabihin ka ni Lord na wala ka pang puhunan? Diba? Challenge din yan, pero alam kong iproprovide ni Lord yun. Then, nung nakagawa na ako, marami na akong nabigyan. Tapos, Lord, wala na akong pambili, wala akong pera pambili, sabi ko ganyan. Then, nung nagluluto ako, bumaba na ako para magluto. Tinawag ako ni Mr. Nay, may blessing! Sabi niya. Wala, naiyak ako kasi grabe sa Lord. Nag-provide siya agad. May ginamit siyang tao para igunin ko yung paggawa ko ng notebook, yung pagbili pa ng mga gamit. So after that, marami na akong nagawa. Ay grabe, so ito na. After that month, ay itong July yun, last day of the month na. Last Sunday. Ayaw ko sabihin, pero sabi ni Lord, sabihin ko daw. I gave my first fruit again kay Lord. Sa una, parang nahihiya ako kasi tatatlo lang yung bumili sa akin yun eh. Diyan lang sa atin. Tatatlo lang. So, kunti lang. Wala pa sa 4 digits yung nabenta ko. Parang nahihiya ako kay Lord. Ay, pa. So, kumuha pa ako ng pera sa wallet ko para lang maging 4 digits. Alam niyo, mga kapatid, alam ni Ella yun eh kung ilan yung binigay ko. And Pastora. Kasi kami tatlo na doon. And wala sa akin. So, alam niyo, after that moment,
nung sumunod na buwan, ang daming pwede. Nakita niyo yun, yung ibibigay mo lahat kay Lord, pero grabe yung blessing na binibigay niya. Alam niyo, hindi lang times 1, syempre. Hindi lang times 5. At hindi lang times 10. 15, 20. Hindi lang times 30, mga kapatid, yung pinilit ni Lord. Kundi sobra-sobra pa. Sana kung maging tapat lang tayo kay Lord, grabe yung ibibig. Ibabalik niya. Hindi ko ina-expect yun, mga kapatid. Pero grabe yung binigay ni Lord. And, sorry Dok ha, nung nakita ko yung kay Dok, grabe, pwede nang pambili ng TV, pambili ng ref. Sabi ko, Lord, kung lulukupin mo na ganito din yung sasahumin ko soon, sana tulungan mo na mas maging tapat. Kasi di ba mga kapatid, kunwari 50,000 yung pera mo ngayon, sahod mo. Tapos 10%, 5K, di ba? Ibibigay mo pa ba? Challenge ni Lord yun sa'yo. Di ba? Ibibigay mo pa ba yun? Pambili na yun ng mga gamit. Pero I'm praying, gusto kong mas maging tapat. Dapat ganun tayo mga kapatid. Kasi, ang para kay Lord ay para kay Lord. Amen? Sabi nga ni Doc hindi mo nga ninanakawan yung kapwa mo tao. Pero hindi mo alam si Lord na pala ninanakawan mo. Amen po ba? Amen. And, way back po, sa aming business po, I thank God din sa aking mister kasi siya rin yung naging way. Siya rin yung binigay ni Lord na ginamit ni Lord na nagbigay ng mga ideas, mga pictures, mga Bible verses, ganyan. And yung sa logo namin, na Waymaker, yung pangalan. Because we believe that God will make a way. Amen. Amen. So, kung nag-aalangan ka ngayon, huwag dapat. Ibigay mo ng may galang sa iyong puso at saya. At huwag kang mag-aalangan kasi God will provide. Grabe, proven and tested na yung mga kapatid sa aking family, kaming fair family, pag nagkakasama-sama kami niyan, ang lagi namin ganun, ay grabe si Lord. Grabe talaga. So mga kapatid, challenge ko kayo. Ibigay po natin ang nananarapat. At ibigay natin ang dapat sa Diyos ay dapat sa Diyos.
utos mo ay ibigay namin. Tulungan mo rin kami, Lord, na magbigay ng may galak at saya sa aming mga puso. Lord, sa mga nangyayari sa mundong ito, Lord God, tulungan mo kami na hindi ma-shake ang aming pananampalataya. Di mas patatagin mo pa po ang aming pananampalataya, Lord God. Lord, pinagkakatiwala po namin lahat sa iyo, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po sa gagawin mo sa aming buhay. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Sis Joey, sa iyong napaka-powerful na testimony kung gaano ka tapat ang Panginoon sa atin kapag tayo ay tapat din na magbabalik sa Kanya. At makikita rin natin kung gaano ka powerful ang prayer ng isang pusong busilang sa Panginoon. Kaya alam ko po na tayo po ay sabik na rin batiin ang bawat isa at i-welcome po natin ang ating mga bisita sa ating bahay-sambahan. Sige po, tayong lahat ay tumayo at yakapin po natin ang bawat isa. Tatawagin ko na po ang ating mahal na pastor ng iba kundi si Pastor David G.
Masanto siya kabasan at sikay namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Tunay na mabuti ang Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa mundo natin, lalong-lalo na sa bansa natin, pero mabuti ang Panginoon. Alam ko at alam natin na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Welcome sa mga kapatid natin na yung asawa ni Sister Annalisa. First time welcome ka kapatid. Welcome po kayo mga kapatid. From Batangas. Parang pumutok ata yung Taal. Ito lang, itong mga nakara. At sa mga kapatiran natin na medyo ilang linggo yata na hindi nakita, ay purihin ng Diyos at kami po ay nagagalak na makasama namin kayo maglingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi na ako paligoy-ligoy pa. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Lucas. Lucas, Kabanatang 21, talatang 9 hanggang 11 at saka 34 hanggang 36. Ang ginamit ko pong version ng Biblia, mga kapatid, ay version po ng ang salita ng Diyos at ito po yung sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po rito, at kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, taggutom, at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Kaya mag-ingat kayo na huwag kayong mawiwili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan. At makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hiniling ko na tayo yumuko at tayo manalangin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na naman na muling idinugtong ninyo. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na muling ibinigay ninyo. At salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nandito sa lugar na ito upang aming kang sambahin, papurihan, parangalan, itaas, pasalamatan at higit sa lahat, makinig ng iyong mga mensahe. Panalangin namin, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos at manguna. Sa pamamagitan ng iyong alipin, Panginoon, mangusap po kayo at huwag niyo pong hahayaan na uuwi po kami na hindi po napagpala. Palakasin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mensahe ang iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon.
Amen. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa ating pong teksto sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 21, talatang 9 hanggang 11 at talatang 34 hanggang 36 ay makikipag-usap po ako sa inyo sa temang bago ang katapusan ng lahat. Itong binasa natin ay ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi noong nagtanong ang mga alagad kung anong ang palatandaan sa katapusan ng lahat. Pero mga kapatid, pag-aaralan natin yung mga palatandaan. Palabasin mo na. Mga palatandaan bago ang katapusan ng lahat. Una, mga kapatid, digmaan. Sabi niya doon sa text natin, magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Itong digmaan ay matagal na. Nangyari na po ang World War I. Nangyari na rin po ang World War II. Actually, yung World War II ay natapos lang noong 1946. Tinanong ko ang tatay ko kasi nga nung panahon na yon ay nasa Baguio po sila kasi nasa Minas po sila. Parehas po yung tatay natin, Dok, na minero. Kapatas din po ang tatay ko sa Balatok. Nasa Balatok siya. Pero nung time na yon, naabutan po sila at alam nyo ba na mula doon sa Balatok, nilakad nila hanggang sa Balangay. Akaran, 3 days po silang naglakad kasi yun na yung sinarado na yung mga kalsada, may mga hapon. Kaya sa bulubundukin ng Benguet, alam naman natin na ang Benguet, boundary ng Pangasinan. Dito na po sila dumaan. Kaya sabi ng tatay ko ay napakahirap. At nung may mga nasalubong sila, ang kwento ng tatay ko kasi ang tatay ko po ay marunong makipag-usap. Kaya siya yung mga humaharap para makaraan sila. 3 araw. Yung uncle namin, yung pinupuntahan ninyong Bible study, Marjade, Maricar, si Ate Esther, yung uncle namin, si Mama Panoy, nung nandito na sila, hinuli po sila at tinakir-iray alambre. Tapos, 3 sila na hinuli, yung isa na nakalimutan ko na yung pangalan. Antay yung may baka. Alam niyo yung baka, di ba pag gusto nating tumaba, mayroong darak, hindi lalagay sa tubig, tapos itatabo yung kawayan na patulis, babang so intatabo dad sikara, parang baka. Napakahirap. Nagukay daw dyan yung tatay ko, kasama ang lolo ko, at tinabunan ng mga sungag na kawayan, nilagyan ng lupa. May pasingawan lang, mayroong alanas. Pag nandyan na raw yung mga hapon, nagtatago sila doon, nilalagyan na lang ng mga yung ano ng mga sanga-sanga para hindi halata. Ang hirap daw, sobrang hirap. Ang nanay ko ay bata pa noon. Kaya pag nagtatago sila, pag umiiyak daw ang nanay ko, para hindi sila marinig. Sobrang hirap. Sobra pong hirap. Ito na naman, nag-aambang panganib na naman yung World War III. Naghahamunan na sila. Ang bansa kasi, maraming bansa na ayaw magpatalo.
At isa ang Pilipinas na medyo nanganganib tayo kasi pinag-aagawan itong West Philippine Sea. Pero mga kapatid, doon sa binasa natin, sabi doon, kinakailangang mangyari ang mga ito. Kaya wag na lang tayong magugulat. Kasi kailangang mangyari ito. Kailangang mangyari kasi kung hindi mangyayari, sinungaling ang salita ng Diyos. Kaya nga, tama-tama sa devotion namin na pag-usapan namin kanina, sabi ko, itong mga nangyayaring bagyo, digmaan, itong mga lindol, hindi na ako natatakot. Kasi alam na natin na nakapropesiya. Alam na natin na mangyayari talaga. Ang natatakot lang yung mga unbeliever na hindi kasi nila alam. Kaya nga mga kapatid, napakalapit na po natin sa katapusan ng mundo. Yung mga palatandaan nandito na. Sabi po sa Mateo 24 verse 6, sabi po niya, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Kaya nga yung title natin, Bago ang Katapusan ng Lahat. Hanggang ngayon, grabe pa rin yung gera sa Ukraine. Sabi ni Putin noon, si Vladimir Putin, yung presidente ng Russia, 15 days lang daw tatagal ang Ukraine. Pero anong nangyari? Ilang taon na. At hindi lang yon, nagmamakaawa na siya na huwag nang suplayan ng Amerika ng armas ang Ukraine kasi talagang dihado na sila. Kaya nagpalakas ang NATO, yung North Atlantic Treaty Organization. Kasi ngayon palakasan na. Kaya nga mga kapatid, itong digmaan, hindi na po yung baril, hindi na pana, kundi actually missile na di ba? Nung nangyaring digmaan sa Israel, kontra Hamas, kontra Houthi, kontra ilan sila na mga terrorist faction. Grabe, ang dami pong namatay sa Gaza. Binumba ng Israel ang Lebanon, binumba niya ang Iran, binumba niya ang itong Qatar. Napakaliit na bansa ang Israel, pero pagdating sa digmaan pero mangyayari talaga yan. Kaya nga mga kapatid, panghawakan na lang natin itong sinabi ng Panginoon na sabi niya, ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito. Yun po yung palatandaan na malapit na po ang katapusan. Pangalawa po, paglindol. Paglindol. Sabi po diyan, magkakaroon ng malalakas na lindol. Pangalawa po yun na palatandaan. Itong mga nakaraan mga kapatid, nagkaroon ng sambayong bansa, Nepal. Ang dami pong namatay. Ito lang. Tapos Indonesia. Pero nagulat tayo kasi sa Pilipinas, sunod-sunod. Hindi ko alam kung naramdaman nyo kahapon. Noong September 30, 2025, alas 9:59 ng hapon sa Visayas Region, sa Bogo City, Cebu. 6.9 magnitude. Ang dami pong namatay. 72 yata.
yung namatay. Nag-collapse yung mga building, mga bahay. No October 9, almost 10 days. Dito naman sa Pugo, La Union. Inabot hanggang Baguio. 4.4 magnitude. Noong October 10, 9 yun na. Noong October 10, 2025, 9:43 a.m., doon naman sa Mindanao. Sa Manay, Davao Oriental, 7.4 magnitude. Yun yung mayroon ding namatay pero hindi katulad nung sa Cebu. At kahapon po, October 11, 2025, 5:32 p.m. Dito naman sa atin sa Luzon, yung epicenter ay sa Cabangan, Zambales. Magnitude 5. Pero bago yon, mayroong nangyari sa Isabela. Nag-research ako kasi sabi niya, paglindol. Sa totoo lang mga kapatid, sa buong mundo, marami na nangyari. Pero sa Pilipinas, ni-research ko lang, ang pinakamalakas na lindol na nangyari sa Celebes Sea. 1918, magnitude 8.3. Hindi ko nakuha kung ilan yung namatay. Pero yung datos dito na mga paglindol na nangyari sa Pilipinas, noong August 17, wala na dyan, August 17, 1976, alas 12 ng 12:11 a.m., ibig sabihin hating gabi, sa Moro Gulf sa Mindanao, noong 1976. 7.9. Nagkaroon po ng lindol sa Celebes Sea, pagitan ng Mindanao at saka Borneo. Ang namatay po sa part ng Mindanao ay 7,079 to 8,000 kasi marami pa silang hindi nahanap. Pero ang estimate nila ay 8,000. Noong 1976 yun. Sumunod, ito na kasama na tayo dito. Nung nagkaroon po ng paglindol noong July 16, 1990, 4:30 p.m. Hindi ko alam kung nasaan kayo kasi kami ni Mrs. nandyan sa harapan. Yung parking ngayon. Nandyan kami dalawa, lumabas kami kasi talagang malakas. Northern and Central Luzon, 4:30 p.m. Ang namatay po nung panahon na yon ay 2,412. Yun yung maraming namatay sa Hyatt Hotel sa Baguio. Dito sa Dagupan may mga nag-collapse dyan. Yun yung nabiak yung bahay nila, Brother Carlos. Nahati yung bahay at saka bumaba ng 1 pie mahigit. Hanggang dyan sa Pasibi West ay yung kila Mr. Mendoza, yung gilid ng kalsada ay bumaba po ng ganyan na diretso yung bitak at bumuka yung lupa, may bukang ganyan tapos lumalabas ang tubig at saka buhangin na itim na buhangin. Galing sa ilalim ng lupa. Pati bahay nila Margid ay tinamaan din yung kusina nila. Yun. Tapos mayroong nangyari na naman dito sa Kasiguran, Aurora. August 2, 1968. 4:19 a.m. Madaling araw din. Ang namatay po ay 271. Mayroon na namang nangyari noong October 15, 2013, 8:13 a.m. Nangyari po ito sa Bohol, Cebu at saka Siquijor. Ang namatay po noon ay 222. Ang magnitude niya ay yung sa Kasiguran, Aurora, 7.3. Itong sa Siquijor, 7.2. Yung sa Northern Luzon, yung sa atin, 7.8 pala yun. Yung magnitude niya. Tapos, meron na naman noong November 1, 1994, 3:15 a.m. sa Oriental, Mindoro.
78 po ang namatay. Magnitude 7.1. Tapos, noong 2012, February 6, 2012, 11:49 a.m. sa Negros, sa Cebu na naman. Magnitude 6.7. 51 po ang namatay. And then, August 17, 1983, sa Lawag, Ilocos Norte, magnitude 6.5, ang namatay po ay 16. Tapos, nangyari na naman noong April 22, 2019 sa Pampanga at saka sa Zambales. Magnitude 6.1. Ang namatay po that time ay 21 na tao. Tapos, nangyari na naman sa Palimbang, Sultan Kudarat noong March 6, 2002, 5:15 a.m. 6.8 na naman ito. Ang namatay po ay 15. Nangyari din po sa Panay, June 14, 1990. Ang namatay po ay 7.1 magnitude. And then, Surigao del Norte, February 10, 2007. 6.7 magnitude. Ang namatay po ay 8. At saka naulit na naman sa Bohol, Cebu, February 8, 1990, 3:15 p.m. Ang namatay po 6.8. Naalala ko to yung sa Cebu, yung mga simbahan nila ay nag-collapse. Maraming simbahan ang nag-collapse. Kaya nga mga kapatid, lindol. Paglindol. Yung binasa natin, sabi doon, kinakailangang mangyari ang mga ito. Kaya mga kapatid, magpakatatag po tayo. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pangatlo, taggutom. Sa Marcos, Kabanatang 13, talatang 8, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, lilindol sa iba't ibang lugar at magkakaroon ng taggutom. Ang mga ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Nung binabasa ko yon sa Mark chapter 13 verse 8, ito tinuloy ko. Sabi ng Panginoon doon, pero bago yung matinding hirap, paiikliin ng Panginoon yung panahon. Ibig sabihin, darating siya. Kasi sabi niya, pag hindi gagawin ng Panginoon yon, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Nung binabasa ko, sabi ko, para sa mga mananampalataya, ibig sabihin, tayo, dyan Pangasinan, sikat tayo ninuno to. Tayo yung iniisip ng Panginoon. Mga kapatid, pang-apat, salot. Mga salot sa iba't ibang lugar. Noong 2020 ba yun? Nag-start 2019 pero yung ibinaba na yung ECQ sa atin ay 2020, March. Hindi ko makalimutan yun eh. Parang second week ata yun. Linggo yun eh. Kasi nung pumunta kami ng Katuray, hinarang na kami pauwi. Yung pandemic na COVID-19, alam niyo ba kung ilan yung naitalan na namatay? Ang namatay po noon sa buong mundo, 7,010,681. Yun yung sa may part ng India ay sinusunog na lang nila, nag-ano ng kahoy, sinusunog na lang. Ang dami na, hindi na nila nililibing. Salot. Tapos, panglima, kahirapan. Sa Mateo 24, verse 21 to 22, sabi diyan,
Sapagkat sa mga panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang matitirang buhay. Ito yon yung naano ko. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili. Mag-amen yung mga pinili ng Diyos. Grabe, sabi ko, umiiyak ako nung binabasa ko yan. Pero alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya ang panahong iyon. Grabe panangaro'y katawan. Pwede tayo. Mga kapatid, itong nararanasan natin, yung napakatinding kahirapan, kabigatian. Nung ini-interview yung mga survivor doon sa nangyari sa Bugo, Cebu, na natabunan talaga sila ng mga mga nag-collapse na mga building, ng mga yung mga bahay. Sabi ng isang in-interview doon sa Jessica Soho ay, kala ko katapusan ko na. Kasi ang daming dumagan sa kanya. Kasi talagang grabe. Pero mga kapatid, nung nangyaring mga pagbaha, pagbagyo, nakita natin na yung mga sasakyan, inaanod na lang. Ito, sunod-sunod. Sabi ng mga tao, ngayon lang namin naranasan, iba na. Ito na yung pagbabago na sabi niya, magkakakita kayo ng mga nakakamanghang mga pangyayari. Kapighatian. Hirap. Kahirapan. Nanood ako ng ng mga nakarang araw. Ang daming nangyayari. Sunog. Sunod-sunod sa Cebu, sa Makati, yung sa Davao. Grabe, ang luwang ng mga Tapos, yung mga pagbagyo, sumunod yung bulkan. Mga kapatid, kapighatian, kahirapan. Kaya, sa ating pong pagtatapos, palabasin mo na kapatid, dito tayo magpo-focus. Sabi po diyan, kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan. Mga kabataan, mga kapatid, mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan. Yung puro pagsasaya, yung puro pasarap sa buhay, yung puro, hindi ko sinasabing masama, pero kuminsan kasi, mas nabibigyan natin ng panahon at atensyon yung mga bagay na yon kaysa sa mga importanteng bagay. Huwag mawiwili sa kalayawan. Anong sumunod? Paglalasing. Alam nyo ba na kahit babae ngayon, kahit mga kabataang babae, bata pa, 16 years old, 15 years old, sabi ko, nung nakakakita ko ng nag-iinuman na sila, sabi ko, ganito na ba yung mundo natin? Paglalasing. At sabi niya, pagkaabala sa inyong kabuhayan. Hindi ko sinasabi na huwag po tayo magtrabaho. Pero yung mas nabibigyan na natin ng panahon yon kaysa sa Diyos, mas inuuna natin yon kaysa sa gawain ng Diyos, mas inuuna natin yon kaysa kalooban ng Diyos, yun po yung masama. Kasi sabi niya, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Titigil ako dyan. Ang sabi ng Panginoon, nung tinanong siya ng mga alagad, Panginoon, kailan po kayo babalik? Kailan kayo darating? Ang sabi ng Panginoon, ang pagdating ko ay parang pagdating ng magnanakaw. Mayroon bang magnanakaw sa isang bahay na nagpapaalam? Sasabihin niya, mamaya, mag-prepare ka kasi
mga 2:00 ng madaling araw, papasukin kita. Wala pong ganun. Kaya sabi, mag-ingat kayo at mapagbantay. Ibig sabihin mga kapatid, bantayan natin yung ating pananampalataya. Bantayan natin ang ating pamilya. Kung alam natin na naliligaw na sila, nawiwili na sila sa mga bagay-bagay na lumalayo na sila sa Panginoon, paalalahanan natin sila. At baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao, sa buong mundo. Kaya sabi ko, Lord, mapalad kami kasi alam namin. Napakabalad namin kasi yung plano mo, sinabi mo na sa amin, handa na kami. Kaya nga mga kapatid, kumusta yung iba? Kumusta yung kapatid natin? Kumusta yung anak natin? Na alam natin na taliwas yung ginagawa doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi rito sa 36, sabi niya, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan. Kasi sa totoo lang mga kapatid, alam nyo ba na itong nakaraan na may narinig akong balita, isang anak, pinatay niya yung nanay niya. Isang anak, pinatay niya yung tatay niya. Ganun na ba? Yung isang anak, yung pinatay niya yung nanay niya, naghanap lang ng makakain, nung walang makain, sinaksak niya yung nanay niya. Sabi rito mga kapatid, palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan. Kasi meron talaga. At makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Kaya mga kapatid, paalala po ito sa atin. Hindi natin alam. Hindi po natin alam. Pero, kailangan pong mangyari ang mga ito. Maging handa lang tayo. Yun po yung magagawa natin. Maging handa kayo sa lahat ng oras. Kaya nga, bantayan po natin ang ating pananampalataya. Bantayan po natin ang ating pamumuhay. Alam niyo ba mga kapatid na lahat ng mga bagay dito sa mundo, mapaparam lahat. Mawawala lahat. Masisira lahat. Hindi ko, parang ini-ignore ko yung mga panaginip ko kasi nanaginip po ako last year. Tapos, bago matapos yung taon, nanaginip ako. And then, ito na namang 2025. 3 times akong nanaginip. Yung panaginip ko ay maraming mga eroplano dyan sa taas. May nakikita ko na nagsisiliparan. Tapos, yung mga tao nagtatakbuhan. Pero alam ko na, pero sabi ko, Lord, ito na ba yung katapusan ng mundo? Kaya mga kapatid, paalala po sa atin, patatagin po natin ang ating pananampalataya. Kumapit tayo sa Panginoon. Humawak po tayo sa pangako ng Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kinakailangan mangyari ito, pero huwag tayong matakot. Mayroon po tayong Diyos. Mayroon po tayong Panginoon na iniisip niya tayo. Iiwanan ko sa inyo, tumayo po tayong lahat. Iwanan ko sa inyo yung sinabi niya dito sa Mateo 24 verse
22, sabi niya, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yun, ito yung oras, ito yung time. Siguraduhin po natin ang ating pananampalataya. Yes, Jesus. Saliksikin po natin ang ating buhay. Hindi natin alam kung kailan. Pero sabi ng Panginoon, maging handa kayo, mag-ingat kayo, at maging handa kayo. Hindi natin alam, mamayang gabi, bukas, sa mga susunod na araw. Pero ihanda po natin ang ating sarili. At huwag po tayo matawag dahil may pangako po ang Panginoon. Hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Kung may mga nagawa tayong kasalanan, kung meron po tayong nagawa na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos, magpalinis po tayo sa Panginoon. Humingi po tayo ng tawad. Ihanda po natin ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating pananampalataya.
salita mo ay totoo at makatotohanan. Lahat ng sinabi mo, Panginoon, nangyayari at nangyari na. Panginoon, dalangin po namin na sa kakaharapin po namin na matinding kahirapan, lindol, digmaan, mga malalakas na pagbagyo, pagbaha. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng lakas para harapin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi po dapat matakot. Dahil meron kaming Diyos na mapaparaligan. Meron po kaming Diyos na matatakbuhan. Meron kaming Diyos na mag-iingat sa amin. Lord, salamat po. Dahil sinabi mo sa iyong salita, na kailangan mo pong paiglihin ang panahon, yung matinding kahirapan. Lord, salamat dahil iniisip mo kami. Salamat, Panginoon, dahil tinitignan mo yung kapakanan ng iyong mga pinili, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag anuman ang kaharapin namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging malakas anuman ang pagdaanan namin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa buo ng aming pamilya na magtiwala sa iyo, Panginoon. Kumapit sa iyo, Panginoon. Sa ilang namin iniaasa ang aming buhay. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Lord, hindi namin alam ang mangyayari mamaya. Hindi namin alam ang mangyayari bukas. Pero ikaw ang nakakaalam. Pero Lord, magiging malakas kami, magiging matatag kami dahil kasama ka namin na haharapin itong mga mangyayari dito, Panginoon. Kahit anong mangyari, hindi kami bibitaw. Kahit anong mangyari, Panginoon, magtitiwala kami sa iyo. Dahil ikaw lang ang may magagawa. Lord, iligtas mo kami. Sampo ng aming mga mahal sa buhay. Ibinibigay namin sa iyo at ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Bahala ka na sa aming Panginoon. Salamat. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga anak. Samahan mo ang iyong mga anak. Kahit anong mangyari, pinanghawa ka namin yung pangako mo na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain ng Diyos na buhay. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Muli po ay ibalik natin ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. You are always there.
Amen.